mga diabetologist, pagka nagpa-check up ka, tataas yung taas yung pantalon, tapos check-checkin yung... Yes, as a whole po talaga. Oo. Pero yung may mga napapansin akong bata, nagalisin, tapos hindi talaga gumagaling yung kanilang galis. Ito ba ay indikasyon din na may problema kanilang sugar? It could be po, may possibility po ito na pwedeng hindi maganda ang sugar niya. Pero, sa mga maliliit na bata, maybe pwede pa namin imbestigahan ng mas mabuti kasi baka yung not necessarily galis yung nandun sa skin nila or baka maling treatment. Mamaya, anong bibigay namin ay para sa bacteria, pero ito pala ay fungus o kaya yung mga scabies na sinasabi. So, baka hindi rin namin ibibigay yung tamang treatment. So, investigahan din namin doon. At the same time, we can also check for the blood sugar po ng mga bata. Paano naman yung langgam daw sa ihi? Ay, apo. Actually, maganda pong tanong yon. Yung dati pang mga 400 years ago, actually, yun yung parang pang indikasyon na mayroong diabetes. So, yung mga saninuno pa po, yung even sa time nila mga Hippocrates, mga ganon. Yun po yung pang-diagnose nila. Actually, iba naaamoy. Tapos, anong amoy? Na parang aromatic po siya. Supposedly mabango. Mabango para sa langgam? Yung muna nila. Tapos, makikita nila, yun nilalanggam. Iba nga po actually, tinitikman pa. Medyo matamis siya talaga. Matamis ang ihi. Kasi parang nasa-spill out ang sugar mula sa katawan. So, yun. At yun nga, gusto siya ng langgam. So, kapag nakikita niyo po na, kapag nagko-report ang patient sa amin na, ay, Dok, meron pong nilalanggam po yung ihi. Sa, kapag sa gabi, sabi ko, oo, sige, kapag automatic yan, pa-check namin yung sugar kasi there's a big Pero hindi ka naman lalanggamin habang natutulog ka? Hindi naman po. Usually yung sa ihi lang talaga.